Sa maraming bahagi ng mundo, kilala ang Egypt dahil sa kanilang mga mami. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa kabundukan ng Benguet ay mayroon ding natatanging paraan ng pagpreserba ng mga yumao. Isang tradisyong umusbong nang hindi naaapektuhan ng sinaunang kultura ng Egypt. Sa pinakatahimik na bahagi ng kabundukan ng Cordillera sa bayan ng Kabayan Benguet, may mga kuweba na tila binabantayan ng panahon. Dito nakahimlay ang isa sa pinakakahanga-hangang pamana ng sinaunang Pilipinas. Ito ay ang mga fire mummies. Hindi sila gawa-gawang alamat, hindi rin sila katang-isip na nilalang. Sila ay mga tunay na tao na namuhay daan-daang taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang kanilang mga labi bilang tahimik na saksi sa sinaunang paniniwala ng mga Ibaloy. Ngunit bakit hindi sila nabubulok? Ano ang sikreto ng kanilang kakaibang pagpreserba? At bakit maraming naniniwalang may mga sumpa at misteryong nakapalibot sa kanilang mga kuweba? Ito ang mga misteryo at kilabot. At ngayong araw, samahan niyo kami sa pagtuklas sa kasaysayan, agham, kultura at mga alamat na bumabalot sa fire mummy ng Benguet. Matatagpuan ang kabayan sa lalawigan ng Benguet. Napapalibutan ng matatayog na bundok at malamig na klima. Sa unang tingin ay isa lamang itong tahimik na bayan. Ngunit sa kailaliman ng mga bundok nito ay nakatago ang mahigit 200 sinaunang kuweba at ilan sa mga ito ay nagsisilbing himlayan ng mga fire mummies. Ayon sa pag-aaral, nagsisimula ang ritual habang ang isang matandang pinuno o iginagalang na miyembro ng komunidad ay malapit ng bawian ng buhay. Pinaiinom ito ng maalat na likido. Naniniwala ang mga sinaunang Ibaloy na makatutulong ito upang mabawasan ang tubig sa katawan at inihahanda nila ito sa mahabang proseso ng pagpreserba. Pagkatapos ng kamatayan, maingat na nililinis ang buong katawan. Hindi ito basta-basta inililibing. Isinasailalim muna ito sa isang ritual na tumatagal ng maraming linggo o maging buwan. Isinasandal ang bangkay sa isang espesyal na upuan. Sa ilalim nito ay nagsisiga ng maliit na apoy. Hindi direktang sinusunog ang katawan. Sa halip, ang banayad na init at usok ang unti-unting nagpapatuyo rito. Habang lumilipas ang mga araw, pinapahiran ang katawan ng asin at piling halamang gamot. Unti-unting lumiliit ang laman, ngunit nananatiling buo ang balat at ang mga buto. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay makikita pa rin ang mukha, buhok, kuko at maging ang mga tato ng ilan sa mga fire mummies. Pagkatapos ng mahabang ritual, inilalagay ang yumao sa isang kabaong na inukit mula sa puno. Dinadala ito sa mataas na kuweba. Para sa mga sinaunang Ibaloy, ang bundok ay banal. Mas malapit ito sa kalangitan at sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Kaya doon nila inihimlay ang kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat ang fire mummies ay tunay na bahagi ng kasaysayan, marami ring alamat ang nabuo sa paglipas ng panahon. May mga lokal na nagsasabing ang mga taong walang paggalang na basta-basta na lang pumapasok sa kuweba ay nakakaranas ng kakaibang pangyayari. May ilan umanong nakakarinig ng mahihinang yabag. May iba namang nakadarama ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. May mga kwento rin na nakaranas ng sunod-sunod na kamalasan ang mga nagnakaw ng ilang bahagi ng mga fire mummies. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay lokal na paniniwala at alamat at wala silang napatunayang siyentipikong ebidensya. Gayunpaman, ipinakikita ng mga kuwebang ito
ang matinding paggalang ng komunidad sa kanilang mga ninuno at sa kanilang banal na himlayan. Noong mga nakaraang dekada, ilang fire mummies ang ninakaw ng mga treasure hunter at illegal na kolektor. Isa sa pinakatanyag ay ang fire mummy ni Apo Anu. Matapos mawala ng maraming taon, naibalik din ito sa kabayan sa tulong ng iba't ibang ahensya at ng lokal na komunidad. Ang pagbalik nito ay hindi lamang pagbalik ng isang sinaunang labi. Ito rin ay pagbabalik ng bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga ibaloy. Ang fire mummies ay hindi lamang atraksyon panturista. Isa silang buhay na patunay ng talino, paniniwala at kultura ng ating mga ninuno. Ipinakikita nila na bago pa man dumating ang mga dayuhan ay mayroon ng mayamang tradisyon at kaalaman ang mga sinaunang Pilipino. Dahil dito, patuloy ang mga programa upang mapangalagaan ang mga kuweba at ang mga fire mummy laban sa pagnanakaw, pagkasira at epekto ng pagbabago ng klima. Sa bawat kuweba ng kabayan ay may nakatagong kwento. Hindi ito kwento ng multo. Hindi rin ito simpleng alamat. Ito ay kwento ng pagmamahal ng isang komunidad sa kanilang mga ninuno. Kwento ng paggalang sa buhay at kamatayan. At kwento ng isang kulturang nananatiling buhay kahit lumipas na ang daan-daang taon. Habang patuloy nating inaaral ang fire mummies ng Benguet, lalo nating nauunawaan na ang tunay na kayamanan ng Pilipinas ay hindi lamang ginto o likas na yaman. Ito ay ang ating kasaysayan, ang ating kultura at ang mga aral na iniiwan ng ating mga ninuno. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa iba pang dokumentaryo tungkol sa mga misteryo at kilabot, hiwaga, kasaysayan at alamat ng Pilipinas.